Lagi ka bang nagdarasal para sa promotion, breakthrough, o bagong opportunity pero parang hindi dumarating? Baka hindi delay ang nararanasan mo. Baka divine test. Sa totoo lang, hindi lahat ng mabagal ay dahil lang sa timing. Minsan dahil sa testing ni Lord. Ang bawat next level sa buhay mo ay hindi basta ibinibigay. Ito ay ipinagkakatiwala sa mga anak niyang handa at mapagkakatiwalaan. Madalas kasi gusto natin ng increase agad. Pero tanong, handa ka na ba? Dahil kung hindi pa, baka inuulit-ulit ni Lord ang season mo para mahasa ka muna bago ang promotion. At kung paulit-ulit kang bumabalik sa parehong cycle, same na struggle, same na frustration, baka may test kang hindi pa napapasa. Hindi ito para ipahiya ka. Ito ay pagpapanday ng iyong karakter upang sa pagdating ng blessing, hindi ka lang maging tagatanggap, kundi tagapamahala ng mas malaki. Faithful ka ba sa maliit? Paano ka tratuhin ni Lord kung di mo kayang alagaan ng maliit na bagay na nasa kamay mo ngayon? Ayon kay Jesus sa Luke chapter 16 verse 10, ang mapagkakatiwalaan sa maliit ay mapagkakatiwalaan din sa malaki. Marami ang gusto ng malaki. Mas malaking role, mas malaking sweldo, mas malaking platform. Pero ang tanong, paano mo tinatrato ang maliit na meron ka ngayon? Pumasok ka ba sa trabaho mo na may pagmamahal? Ginagawa mo ba ang assignments mo para kay Lord o para lang matapos? Ang pagsunod sa maliit ang ticket, papunta sa malaki. Hindi ito tungkol sa reward, kundi sa responsibilidad. Kapag binigyan ka ni Lord ng increase, hindi lang ito para sa'yo. Dadagdag din ang demand, pressure, at accountability. Kaya kung gusto mong mapagkatiwalaan ng malaki, simulan mong pangalagaan ng maliit na nasa harap mo ngayon. Kasi kung hindi mo kayang maging excellent sa kasalukuyan, hindi ka ilalagay ni Lord sa susunod na level. Baka naghihintay ka ng perfect timing. Pero baka perfect obedience now ang hinihintay ni Lord. Marami sa atin ang may ganitong mindset. Kapag na-promote na ako, gagalingan ko na. O kaya, kapag may malaking platform na ako, tsaka ako magiging excellent. Pero ang tanong ni Lord, bakit hindi ngayon? Kung hindi mo kayang ibigay ang best mo ngayon, sa tingin mo ba pagbibigyan ka ng mas marami? Si Lord ay hindi lang nagbibigay ng reward. Siya ay naghahanap ng mga tapat at masinop sa anuman ang meron. Kaya kung ang effort mo ay 50% ngayon, bakit ka bibigyan ng 100% opportunity? Ang totoo, hindi mo kailangang hintayin ang malaking break para galingan mo. Galingan mo na ngayon. Kasi minsan, sa gitna ng iyong diligence sa kasalukuyan, dumarating ang hindi inaasahang acceleration. Huwag mong hintayin ang ideal moment. Gawin mong ideal ang bawat araw sa pamamagitan ng pagiging excellent kung nasaan ka ngayon. Paano ka aani kung hindi mo ginagamit ang binhing nasa kamay mo? Sabi sa 2 Corinthians chapter 9 verse 10. Siya na nagbibigay ng binhi sa maghahasik. Siya rin ang magpaparami ng iyong binhi at aanihin mong katuwiran. Lahat ng meron ka ngayon, skills, ideas, influence, oras, ay binhi mula sa Diyos. Pero madalas, ang prayer natin, Lord, bigyan mo ako ng puno. Ang sagot ni Lord, Anak, eto ang mga binhi. Ikaw ang inuutusang itanim, dilig, at alagaan. Hindi instant ang fruitfulness. Kung hindi mo ginagamit ang binhi, huwag kang magtaka kung bakit wala kang inaani. Stewardship ang susi. Kapag ginamit mo ang binhi mo para sa kaluwalhatian ng Diyos, siya mismo ang magpaparami nito. Pero kung itatago mo lang, walang increase na mangyayari. Huwag mong maliitin ang meron ka ngayon. Sa Diyos, ang maliit na binhi ay maaaring maging isang puno ng pagpapala. Akala mo ba walang nangyayari? Baka ang ugat pa lang ang pinapatatag ni Lord. Minsan nakaka-frustrate. Pero hindi ibig sabihin na walang nangyayari, kundi may pinatatag na pundasyon. Katulad ng punong kahoy, bago siya lumago pa itaas, kailangan muna niyang lumalim pababa.
Ganito ang prinsipyo ng exponential growth sa kaharian ni Lord. Sa simula, mabagal. Pero kapag napatunayan mong tapat ka kahit walang applause, darating ang season ng acceleration. Susi rito ang consistency. Hindi mo kailangang perfect, pero kailangan mong maging faithful. Ang paggawa mo ng content, pagtulong sa pamilya, pagtupad sa trabaho, lahat yan ay seed. At kapag tinanim mo sa tamang puso, sa tamang panahon, mag-aani ka ng higit sa inaakala mo. Ang tanong, willing ka bang manatiling tapat kahit hindi ka pa viral, kilala o kinikilala? Kung hindi mo susundin ang revelation, mawawala ito. Alam mo ba na kahit alam mo na ang tama, kapag hindi mo ito sinusunod, maaaring mawala ito sa'yo? Sa Matthew chapter 13 verse 12, malinaw ang sinabi ni Jesus, sa may, siya'y bibigyan pa. Ngunit sa wala, pati ang kaunti ay aalisin sa kanya. Ibig sabihin, ang revelation o kaalaman mula sa Diyos ay hindi basta iniimbak. Ito ay ipinapamuhay. Kung binigyan ka ng instruction ni Lord dati, maging mapagpatawad, magpatawad, o sumunod sa isang calling, at hanggang ngayon ay hindi mo pa rin sinusunod, paano ka bibigyan ng bagong direksyon? Revelation is tied to obedience. Hindi ito parang information sa school na pwede mong itago at gamitin later. Sa spiritual na buhay, kung hindi mo aaksyonan ang natutunan mo, unti-unting lalabo ang pananaw mo. Kaya kung gusto mong madagdagan ang kaalaman mo sa salita ng Diyos, simulan mong sundin kung anong alam mo na. The more you obey, the more you'll understand, and the more ka pang pagbibigyan ng Diyos. Tinatrato mo pa ba na banal ang gawain niya? Naging kampante ka na ba sa calling mo? Baka kaya hindi ka umaakyat, hindi mo na pinapahalagahan ang ibinaba niya. Ang kasabihang familiarity breeds apathy ay totoo rin sa spiritual life. Minsan sanay ka na sa ginagawa mo para kay Lord, kumakanta, nagtuturo, nagsuserve, pero wala nang apoy. Ginagawa mo pa rin, pero wala nang sigasig. Baka dahil naging routine na lang, hindi na worship. Ang tunay na pagsamba ay hindi lang emosyon, kundi pagtatalaga. Kaya tanungin mo ang sarili mo, ginagawa ko pa ba ito bilang alay sa Diyos o para lang matapos? Baka kaya walang bago, kasi hindi mo na inaalagaan ang lumang ipinagkatiwala niya. Sa bawat galaw, tanungin mo, Lord, ginagamit ko pa ba ito para sa'yo? Kapag binalikan mo ang puso ng iyong paglilingkod, doon mo ulit mararanasan ang sariwang anointing. Dahil bago dumating ang promotion, tinitingnan muna ni Lord kung marunong ka pa rin magpahalaga sa binigay niya noon. Tayo'y manalangin. Panginoon, salamat sa salita mo ngayon. Tinamaan ako pero ito'y tanda ng pagmamahal mo, na ayaw mong manatili akong stuck o hindi handa sa susunod mong plano para sa akin. Inaamin ko, minsan naging pabaya ako sa maliit na bagay. Minsan hindi ko na binibigay ang best ko. Naging mechanical, naging kampante, at nawalan ng apoy ang aking paglilingkod. Pero salamat dahil hindi pa huli ang lahat. Ngayon, binabalik ko sa iyo ang aking puso. Gisingin mo muli ang sigasig sa loob ko. Turuan mo akong maging excellent hindi para ma-promote, kundi dahil ikaw ang boss ko. Bigyan mo ako ng lakas at disiplina para maging consistent. Hayaan mong sa bawat maliit na hakbang, maging tapat ako. Sa bawat desisyon, ikaw ang masunod. At sa tamang panahon, Panginoon, ako'y handang tanggapin ang mas malaking responsibilidad, hindi para sa sarili kong karangalan, kundi para sa iyong kaluwalhatian. Lord, gawin mo akong mabuting tagapangasiwa ng lahat ng ipinagkatiwala mo. Salamat sa grasya, sa awa at sa pag-asa ng bagong simula. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung may natututunan ka sa mensaheng ito, mag-comment ka lang ng Amen. Huwag kalimutang i-like ang video para mas marami pa ang maabot nito. I-share mo sa kaibigan mo na mukhang nasa testing season ni Lord.
At subscribe ka na rin para sa mga Tagalog Christian content na tunay na magpapalalim sa pananampalataya mo.